Isipin nyo sandali, paano kung lahat ng alam nyo tungkol sa mga sinaunang Diyos ay isa lang palang malaking pagkakamali sa pagsasalin? Paano kung ang mga makapangyarihang nilalang na bumaba mula sa langit sa mga alamat ng Sumeria ay hindi na parito para pamunuan tayo? Ngayong araw, hihimayin natin ang isa sa pinakamalaking misteryo ng sangkatauhan. Pag-uusapan natin ang mga sinaunang tekstong Sumerian at ang mga tinatawag nilang Anunnaki. Ipinapangako ko, pagkatapos ng videong ito, titingnan nyo ang kasaysayan ng ating sibilisasyon sa ibang perspektibo. Malalaman nyo ang isang nakakamanghang teorya na ang mga sikat na bisitang ito mula sa kalawakan ay hindi pala mga makapangyarihang lumikha. Sa halip, sila ay mga desperadong refugee na naghahanap ng kaligtasan sa ating maliit na asul na planeta. Parang science fiction ba? Posible. Pero pagbatayan natin ang mga sinaunang kasulatan, sa tingin nyo kaya napagkamalan lang ng ating mga ninuno ang makabagong teknolohiya bilang banal na mahika? I-comment nyo na ang inyong opinyon sa ibaba at simulan na nating busisiin ang kakaibang paradox na ito. Para maintindihan ang lalim ng misteryong ito, kailangan nating bumalik sa Middle East. Humigit kumulang 6,000 taon na ang nakalilipas. Biglang sumulpot ang sibilisasyong Sumerian na parang galing sa wala. Isa itong panahon ng napakalaking pagbabago. Nagkaroon sila ng mga korte, paaralan, medisina, komplikadong arkitektura, at syempre, ang sistema ng pagsulat. Nag-iwan sila sa atin ng libu-libong clay tablets. Sa loob ng mahabang panahon, itinuring lang ng mga eksperto ang mga ito bilang mga magagandang kwento o alamat tungkol sa mga Diyos. Ang mga bida sa mga kwentong ito ay ang mga Anunnaki. Ang literal na kahulugan ng pangalang ito ay ang mga bumaba mula sa langit patungo sa lupa. Kilala ng anampapitsadante para sa opisyal na siyensya. Sila ay mga Diyos lamang na sinasamba ng mga sinaunang tao. Pero noong ika-20 siglo, may mga mananaliksik na nagmungkahi ng ibang pananaw. Sabi nila, basahin natin ang mga kasulatang ito, hindi bilang relihiyon, kundi bilang isang literal na ulat ng kasaysayan. At nang simulan itong isalin ng walang halong pananampalataya, isang kakaibang larawan ang lumitaw. Isang kwentong puno ng teknikal na detalye, paghihirap at pakikipaglaban para mabuhay. Isa-isahin natin ang kwentong ito. Simulan natin sa pinakaimportanting tanong. Bakit nga ba sila napunta rito sa Earth? Kung susuriin natin ng mabuti ang mga Sumerian tablet, makikita natin ang kwento ng isang planetang nasa bingit ng pagkawasak. Binabanggit sa mga tekstong ito ang tahanan ng mga Anunnaki, ang tinatawag na planetang Nibiru. Ayon sa mga ulat, unti-unti nang nasisira ang atmosfera ng kanilang mundo at nagiging imposible na ang mabuhay doon. Hindi ito dahil sa isang banal na plano, kundi dahil sa isang malalang krisis sa kalikasan. Isipin nyo na lang ang sitwasyon nating mga tao ngayon kung biglang maubusan ng oxygen ang Earth. Sa tingin nyo ba, maiisip pa natin ang pagiging dakila o banal? Siyempre hindi. Ang tanging iisipin natin ay kung paano makakaligtas. Parang ganito yan. Para silang mga tripulante ng isang submarine na paubos na ang hangin. Hindi sila mga Diyos. Mga nilalang lang silang desperadong mabuhay. Sanay tayong isipin na ang mga Diyos ay immortal at hindi tinatablan ng anuman. Pero dito, mababasag ang mitong yan. Ang totoo, nasa bingit na ng pagkalipol ang mga Anunnaki. Napilitan silang bumuo ng isang mapanganib na misyon sa kalawakan para maghanap ng paraan
para maisalba ang kanilang tahanan. Hindi sila umalis dahil lang sa kuryosidad. Ginawa nila ito dahil sa matinding pangangailangan. Sila ang maituturing na mga unang space refugees sa kasaysayan. At heto na nga, nakarating na sila sa daigdig. Pero paano ba inilarawan ang kanilang pagdating? Sa mga sinaunang kasulatan, walang binanggit na bigla na lang silang sumulpot mula sa wala sa isang kislap mata. Sa halip, ang inilarawan ay mga nagniningas na karwahe, nakabibinging ingay, at malalakas na bagyong sumabay sa kanilang pagbaba. Nakakapagtaka dahil eksaktong-eksakto ito sa paglapag ng mabibigat na sasakyang pangkalawakan. Ang mga unang ekspedisyon ng mga Anunnaki ay lumanding sa Persian Gulf. Nagtayo sila ng mga kampo sa gitna ng mga latian. Aminin natin, malayo ito sa hitsura ng isang paraiso na karaniwang iniuugnay sa mga makapangyarihang Diyos. Mas mukha itong pagbabalik ng mga astronaut ng programang Apollo, kung saan ang kanilang mga kapsula ay diretsyong bumabagsak sa karagatan. Ang mga unang pamayanan nila sa mundo ay sadyang simple at praktikal lang. Mga pansamantalang base na gawa sa kung anong meron sa paligid, mga tambo at putik. Wala silang mararangyang palasyong ginto sa simula. Gumawa lang sila ng masisilungan para makaiwas sa lupit ng klima at sa mababangis na hayop sa daigdig. Ang kilos na ito ay tipikal sa mga taong na shipwreck o mga itinapon sa isang ilang na isla. Bakit nga ba nila kailangan ang ating planeta? Ayon sa mga sinaunang tekstong Sumerian, ang dahilan ay napakasimple. Kailangan nila ng ginto, pero hindi ito para sa mga alahas o korona. Dito natin mababuwag ang tanyag na mito tungkol sa mga sakim na Diyos na naghahangad ng kayamanan. Ayon sa ibang pagsasalin, ang ginto ay isang kritikal na elemento para iligtas ang kanilang sariling atmosfera. Kailangan nilang magsabog ng pino-pinong bahagi ng ginto sa kalangitan ng kanilang planeta upang bumuo ng isang reflective shield. Ito ang magpapanatili ng init at magpoprotekta sa kanila mula sa radiation sa kalawakan. Sa totoo lang, hindi ito tunog mahika. Sa modernong siyensya, ginagamit din natin ang ginto para sa proteksyon laban sa radiation. Masdan ninyo ang mga visor sa helmet ng mga astronaut ngayon. Nababalutan ang mga ito ng napakanipis na layer ng ginto. Dahil sa dambuhalang dami ng metal na kailangan ng mga Anunnaki, naging mainam na lugar ang daigdig para sa pagmimina. Kaya naman, ang mga tinaguriang Diyos na ito ay lumabas na mga karaniwang minero lamang, mga manggagawang kailangang magpakapagod sa mabigat na trabaho para iligtas ang kanilang mga pamilyang naiwan sa malayo. Ang mabigat na pasanin ay bumagsak sa balikat ng mga tinatawag na nakababatang Diyos. Sa mga sinaunang kasulatan, kilala sila sa pangalang Igigi. Sila ang nagsilbing working class sa hanay ng mga dayuhang ito. Sa loob ng daan-daang taon, nagpakasakit ang mga Igigi sa malalalim na minahan na pinaniniwalaang matatagpuan sa timog na bahagi ng Afrika para maghukay ng mahahalagang mineral. Hindi na makatao ang kondisyon sa loob ng mga minahan. Isipin niyo na lang, mga nilalang na may napakataas na antas ng kaalaman, pero kailangang mag-manual labor sa madidilim at masisikip na kuweba ng isang dayuhang planeta. Isa itong malinaw na halimbawa ng diskriminasyon at agwat sa pagitan ng mga antas ng lipunan na nakikita rin natin sa kasalukuyan. At dito na nangyari ang isang bagay na hindi mo aakalain sa mga itinuturing na Diyos. Nag-alsa
ang mga igigi. Ibinagsak nila ang kanilang mga kagamitan, sinunog ang mga plano, at nagmartsa patungo sa base ng kanilang mga pinuno. Humiling silang palayain na sila sa malupit na pagtatrabaho. Napapagod ba ang mga makapangyarihang lumikha? Nagkakaroon ba ng mga strike at protesta ang mga Diyos? Siyempre, hindi. Ang pagre-rebelding ito ng mga igigi ay nagpapatunay na sila ay mga nilalang na may laman at dugo. Nakakaramdam din sila ng sakit, pagod, at kawalan ng pag-asa. Dahil dito, napilitan ang pamunuan na humanap agad ng kompromiso dahil ang pagmimina ng ginto ay hindi pwedeng tumigil kahit isang araw lang. Ipinagkatiwala ang paglutas sa krisis na ito sa isa sa kanilang mga pinuno, si Enki. Siya ang punong siyentipiko sa kanilang kampo at ang kanyang naging plano ang tuluyang bumago sa kasaysayan ng daigdig. Iminungkahi ni Enki ang paglikha ng isang manggagawang gagamitin sa mabibigat na trabaho sa mga minahan. Upang maisakatuparan ito, ginamit niya ang genetic material ng mga nilalang na naninirahan na noon sa mundo, ang mga sinaunang hominid. Pinagsama niya ang DNA ng mga ito sa sariling gene ng mga Anunnaki. Sa mga sinaunang kasulatan, inilarawan ang prosesong ito sa paraang napakadetalyado na tila ba isang modernong operasyong medikal. Binabanggit doon ang mga laboratory vessel, ang paglilinis, paghahalo ng dugo, at ang paggamit ng mga surrogate mother. Dito natin mabubura ang mito na ang tao ay hinubog lamang mula sa putik sa isang iglap. Ang paglalarawan ay mas katulad ng trabaho sa loob ng isang modernong genetic laboratory. Makikita rito ang mga malinaw na bakas ng cloning at genetic engineering. Hindi naging madali ang lahat para kay Enki. Maraming beses siyang nabigo at ang mga unang bersyon ng kanyang nilikha ay puno ng depekto. Ang ilan ay hindi nakakapagsalita at ang iba naman ay hindi kayang magparami. Matapos ang mahabang panahon ng pagsubok, sa wakas ay nalikha si Adapa, ang unang tao. Dinisenyo siya para maging isang perpekto at masunuring alipin upang isalba ang misyon ng mga Anunnaki. Ang mga unang tao ay inilagay sa isang espesyal at protektadong lugar. Sa mga sinaunang kasulatan, tinatawag itong Eden, isang lugar na madalas iugnay sa hardin ng Eden sa Biblia. Ngunit ayon sa mga sinaunang tablet, ang Eden ay hindi isang espiritual na paraiso para sa pagre-relax. Sa katunayan, isa itong mahigpit na kontroladong pasilidad para sa agrikultura at biyolohiya. Isa itong nakasarang kompleks kung saan nagtatanim ng pagkain para sa kolonya ng mga Anunnaki. At dito rin itinalaga ang mga unang tao bilang mga manggagawa. Maihahalin tulad ito sa modernong proyektong Biosphere 2, isang dambuhalang dome na may sariling microclimate sa loob. Sa loob ng Eden, walang kalayaan ang mga tao. Ang tungkulin nila ay mag-ani, mag-alaga ng mga hayop, at panatilihin ang mga pasilidad ng mga dayuhang ito. Dito, ang mito ng paraiso ay nagiging kwento ng isang high-tech na farm. Kailangan ng mga Anunnaki ng matatag na supply ng pagkain sa dayuhang planetang ito, kaya gumawa sila ng sarili nilang sistema. Ang pagpapaalis sa paraiso, sa kontekstong ito, ay ang sandaling dumami na ang mga tao at kailangan na silang ilabas sa laboratorio upang magtrabaho naman sa mga minahan. Sa paglipas ng panahon, mabilis na dumami ang populasyon ng mga tao sa mundo. Pinatunayan ng sangkatauhan na sila ay isang matatag at mabilis na maka-adapt na uri. Higit na mas mabilis ang kanilang pagdami kaysa sa inaasahan ng mga lumikha sa kanila.
At ito ang naging bagong malaking suliranin para sa mga Anunnaki. Ang pinuno ng kolonya na si Enlil ay nagsimulang mabahala ng husto. Ayon sa mga sinaunang kasulatan, hindi na siya makatulog dahil sa ingay na dulot ng mga tao. Pero suriin nating mabuti, anong klasing ingay ba talaga ang tinutukoy dito? Malamang, hindi ito tungkol sa malalakas na sigaw o hiyawan. Isa itong metapora na nagpapakitang hindi na nila kontrolado ang sitwasyon. Isipin ninyo ang isang maliit na kampo na biglang napaligiran ng milyon-milyong mga tao. Habang dumadami ang tao, mas lumalaki ang pangangailangan nila sa pagkain at likas na yaman. Nagsimula na rin silang bumuo ng sarili nilang mga pamayanan. Nangamba si Enlil na baka mag-aklas ang mga manggagawang ito balang araw, tulad ng ginawa ng mga igigi noon. Itinuring na niya ang sangkatauhan bilang isang banta sa seguridad ng kanilang buong misyon. Ang takot na ito sa sariling likha ay madalas maramdaman ng mga taong alam na sila ay dehado. Ang pigima, ang mga tunay na Diyos ay hindi matatakot sa kanilang sariling nilikha. Ngunit para sa isang maliit na grupo ng mga dayuhan sa isang dambuhalang planeta, ang takot na ito ay napakatotoo. Ngunit may isang bagong panganib na nagbabadya sa mundo, ang malawakang baha. Sa mga tradisyonal na relihiyon, itinuturo na ang bahang ito ay bunga ng galit ng mga Diyos at parusa sa mga kasalanan ng sangkatauhan. Pero may ibang kwento ang mga sinaunang tala ng Sumerian. Hindi sadyang ginawa ng mga Anunnaki ang baha. Nalaman lang nila ng mas maaga na may paparating na isang malaking sakuna. Nakalkula ng kanilang mga siyentipiko na ang dambuhalang mga yelo sa Antarctica ay malapit ng gumuho sa karagatan, nalilikha ng isang higanteng tsunami na lalamon sa buong mundo. Isa itong natural na pangyayari na hindi kayang pigilan kahit ng kanilang advanced na teknolohiya. Wala silang magagawa upang patigilin ang baha, isang malinaw na patunay ng kanilang kawalan ng kapangyarihan sa harap ng bagsik ng kalikasan. Ginamit ni Enlil ang pagkakataong ito para sa sarili niyang agenda. Iminungkahi niyang huwag nang babalaan ang sangkatauhan at hayaan na lang na anurin ng tubig ang problema sa mabilis at hindi kontroladong pagdami ng mga tao. Sumakay ang mga Anunnaki sa kanilang mga spacecraft at lumipad patungo sa orbit ng mundo upang doon magpalipas ng delubyo ng ligtas. Pinanood nila mula sa itaas kung paano nilalamon ng tubig ang kanilang sariling mga kampo at lungsod. Malinaw na hindi ito isang banal na paghatol, kundi isang simpleng pagtakas mula sa panganib. Ngunit ayaw sayangin ng siyentistang si Enki ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Kaya naman, lihim siyang nakipag-ugnayan sa isang lalaking nagngangalang Ziusudra sa mga kasulatang Sumerian. Siya ang kilala ninyo sa pangalang Noah sa Biblia. Binigyan siya ni Enki ng mga plano para sa pagbuo ng isang sasakyang pandagat o isang higanteng barko. Pero ang pinaka-nakaka-interes dito, hindi ipinag-utos ni Enki na magdala ng 2 pares ng bawat hayop sa literal na paraan. Ang binabanggit sa mga teksto ay ang binhi ng mga buhay na nilalang. Sa ating panahon, tatawagin natin itong DNA bank o imbakan ng genetic material. Ito ay isang napakaluhikal na hakbang para sa isang siyentista. Sa halip na maglagay ng isang dambuhalang zoo sa isang kahoy na barko na imposible namang magawa, mas praktikal na itabi ang mga test tube na naglalaman ng mga embryo. Ang Svalbard Global Seed Vault ang pinakamagandang halimbawa nito sa kasalukuyan. Doon itinatago ang mga sample ng binhi
bilang paghahanda sa anumang pandaigdigang sakuna. Ganon din ang ginawa ni Enki. Siniguro niyang ligtas ang genetic database ng mundo para paghupa ng baha. Maaari nang muling iklon ang mga hayop at muling simulan ang agrikultura para sa mga natitirang Anunnaki. Nang tuluyan nang humupa ang baha, nagbalik ang mga Anunnaki sa daigdig at ang bumungad sa kanila ay isang kalunos-lunos na tanawin. Ang lahat ng kanilang mga lungsod, minahan at laboratorio ay natabunan ng makapal na putik. Napilitan silang magsimulang muli sa wala. Sa mga epikong Sumerian, may mga bahagi kung saan inilalarawan ang pagtangis ng mga Anunnaki dahil sa mga nawasak nilang lungsod. Nakaupo sila roon, nagugutom at giniginaw. Malinaw na sinasabi sa mga sinaunang kasulatan na ang mga Diyos ay nagdagsaan, na parang mga langaw sa usok ng handog na apoy ni Ziusudra, ang tanging nakaligtas. Ngunit isipin ninyo, posible nga bang makaramdam ng gutom ang mga makapangyarihang lumikha ng sansinukob? Kailangan ba talaga nila ng inihaw na karne para lamang mabusog? Ang tagpong ito ang tuluyang nagpabagsak sa mito na sila ay mga nilalang na sobrenatural. Mayroon silang mga pisikal na pangangailangan. Kailangan nila ng enerhiya mula sa pagkain para mabuhay. Ang tinatawag nating mga sakripisyo ng mga sinaunang tao ay sa katotohanan, isa lamang paraan ng paghahatid ng supply ng pagkain para sa mga nanghihinang kolonistang ito. Pinakain ng mga tao ang kanilang mga Panginoon sa sandali ng kanilang kahinaan. Ang panahong ito matapos ang baha ang nagpakita sa tunay na kalagayan ng mga Anunnaki. Dahil nawala ang halos lahat ng kanilang advanced na kagamitan, wala silang nagawa kundi turuan ang mga tao na magtayo ng mga lungsod mula sa simula, gamit lamang ang mga laryong gawa sa putik. Isa sa mga pinakanakakamanghang katotohanan ay ang posibilidad na ang mga Anunnaki ay nagkakasakit at namamatay rin. Sa mga sinaunang kasulatan, may mga ulat tungkol sa mga pinuno ng kolonya na nasugatan o dinapuan ng sakit mula sa radyasyon matapos gumamit ng mga makapangyarihang armas. Isang kilalang halimbawa nito ay ang alamat ng pagbaba ng Diyosang si Ishtar sa kailaliman ng lupa. Ayon sa ilang pagsusuri, maaaring ang totoo niyang pinuntahan ay isang lihim na laboratorio o isang cryogenic chamber para iligtas ang kanyang mahal na si Dumuzi. Sa mga kwentong ito, madalas mabanggit ang mga mahiwagang bagay na nakakapagpanumbalik ng buhay. Pero kung titingnan nating mabuti, tila inilalarawan nito ang mga modernong medikal na pamamaraan. Binabanggit doon ang mga kristal, nagniningning na bato, at ang tinatawag na tubig ng buhay. Isipin nyo ang isang sinaunang tao na unang beses makakakita kung paano gumana ang isang defibrillator. Siguradong ilalarawan niya ito bilang isang mahiwagang kagamitan na bumubuhay ng kaluluwa sa pamamagitan ng kislap ng kuryente. Ang mga Anunnaki ay may napakaunlad na medisina, ngunit hindi sila likas na immortal. Humaba lamang ang kanilang buhay dahil sa teknolohiya at marahil ay sa tulong ng henetika. Ngunit tulad ng anumang biolohikal na nilalang, marupok din sila at maaari pa ring mamatay. Suriin nating mabuti ang mga imahe ng mga Anunnaki sa mga sinaunang ukit sa bato. Dito, madalas nating makikita ang matatangkad na nilalang na may mga pakpak at halos lagi may hawak silang dalawang misteryosong bagay. Sa isang kamay, hawak nila ang isang bagay na kamukha ng pine cone. Sa kabila naman ay isang parisukat na bag o tila isang maliit na maleta. Para sa mga historiador,
Ang mga ito ay simbolo lamang ng pagkamayabong o mga gamit sa relihiyon, pero para sa mga inhinyero at mga naniniwala sa teorya ng ancient astronaut, iba ang kanilang nakikita. Ang mga pakpak, maaaring representasyon lang ito ng isang flight suit o jetpack. Ang pine cone naman ay kahawig na kahawig ng isang device para sa pag-spray ng likido o pang-scan ng data. At ang hawak nilang bag, mukhang-mukha itong lalagyan ng mga kagamitan o isang portable generator. May isang magandang halimbawa rito. Isipin nyo, kung ipakikita natin sa isang taong mula sa isang liblib at hindi pa nakokontak na tribo ang bag ng isang doktor, malamang na ituturing niya itong isang sagradong bagay na puno ng mahika. Dala-dala ng mga Anunnaki ang kanilang mga kagamitan kahit saan, dahil nakadepende ang kanilang kaligtasan sa teknolohiyang ito. Hindi sila umaasa sa mga himala. Umaasa sila sa kanilang mga makina. Walang pagkakaisa sa mga refugee na iyon. Sa pagitan ng mga pangkati ng mga Anunnaki, madalas sumiklab ang kaguluhan dahil sa agawan sa yaman at kapangyarihan. Ang pinakatanyag na tunggalian ay ang sa pagitan ng magkapatid na sina Enki at Enlil. Naglaban ang kani-kanilang mga angkan para mapasakamay ang kontrol sa daigdig, at ang alitang ito ay humantong sa malawakang digmaang sibil. Sa mga sinaunang kasulatan, gaya ng epiko ni Era, inilalarawan ang paggamit ng tinatawag na mga sandata ng lagim. Binabanggit sa mga teksto ang mga sinag na tumutunaw ng mga bato at hanging bumabakbak sa balat ng tao at lumalason sa tubig. Ang mga paglalarawang ito ay kapansin-pansing tumutugma sa epekto ng isang pagsabog nukleyar. May mga hinuha pa nga na ang pagkawasak ng mga lungsod ng Sodom at Gomorrah sa Biblia ay bunga ng paggamit ng tactical nuclear weapon sa gitna ng internal na labanan ng mga Anunnaki. Hindi sisirain ng mga Diyos ang sarili nilang lupain ng walang mabigat na dahilan. Ngunit ang mga desperadong kampo na nag-aagawan sa natitirang kagamitan para sa kanilang kaligtasan ay posibleng gumamit ng sukdulang paraan. Hanggang sa kasalukuyan, ang mga natuklasang tunaw na buhangin sa mga disyerto ng gitnang silangan ay nag-iiwan ng malaking palaisipan sa mga mananaliksik. Anong uri nga ba ng sandata ang ginamit doon libu-libong taon na ang nakalilipas? Habang umuunlad ang sibilisasyon ng tao, unti-unti nang naglalaho ang kapangyarihan ng mga Anunnaki. Natuto ang sangkatauhan na tumayo sa sarili nilang mga paa, nagtatag ng sariling mga kaharian, at naging mas malaya. Ang isa sa mga pinakatanyag na kwento sa panahong ito ay ang pagtatayo ng Tore ng Babel. Ayon sa Biblia, sinubukan ng mga taong magtayo ng toreng aabot hanggang langit upang mapantayan ang mga Diyos. Ngunit sa mga sinaunang tala ng mga Sumerian, may mas malalim at mas teknikal na paliwanag tungkol dito. Ang salitang Babylon o Bab-ili ay literal na nangangahulugang pintuan ng mga Diyos. Maaaring ito ay isang pagtatangka ng mga tao na muling buuin o agawin ang kontrol sa spaceport o paliparang pangkalawakan ng mga Anunnaki. Nais makuha ng mga tao ang teknolohiya sa paglipad upang sila mismo ay makarating sa kalawakan. Nang makita ito ni Enlil, iniutos niyang wasakin ang tore at guluhin ang wika ng mga nagtatayo nito. Matatakot ba ang isang makapangyarihang Diyos sa isang gusaling gawa lamang sa laryo? Siyempre hindi. Pero kung ang toring ito ay isa palang launchpad, katulad ng mga makikita natin sa Baikonur, isa itong totoong banta.
Ang pagkakawatak-watak ng wika ay maaaring isang uri ng technical block sa kanilang komunikasyon o pag-install ng isang linguistic virus upang hindi na sila muling makapag-usap at magkaisa sa kanilang layunin. Narito ang isa pang kamanghamanghang halimbawa ng paghahanap sa mga teknolohiya ng mga refugee gods na makikita natin sa epiko ni Gilgamesh. Si Gilgamesh ay ang hari ng Uruk at ayon sa mga kasulatan, siya ay may dugong Anunnaki, 2/3 nito, habang ang natitirang bahagi naman ay tao. Nang magkasakit at pumanaw ang kaniyang matalik na kaibigang si Enkidu, doon lang napagtanto ni Gilgamesh na siya rin ay may hangganan. Kaya naman, sumabak siya sa isang mahabang paglalakbay. Ngunit hindi espiritual na kaliwanagan ang kaniyang pakay, kundi isang pisikal na lugar, isang landing pad o medical base ng mga Anunnaki. Hinahanap niya si Ziusudra, ang tanging nakaligtas sa malaking baha na pinagkalooban ng mga Diyos ng sikreto ng mahabang buhay. Sa madaling salita, ang hinahanap ni Gilgamesh ay isang high-tech na gene therapy clinic. Hinarap niya ang mga laser barrier na inilarawan sa epiko bilang mga taong alakdan na nagpapaputok ng mga death ray. Sa huli, nagtagumpay siyang makakuha ng isang halaman na may kakayahang magbalik ng kabataan. Pero sa kaniyang paglalakbay pa uwi, ninakaw ito ng isang ahas. Ang epikong ito ay hindi lamang isang magandang alamat. Ito ay isang talaan ng pagtatangka ng tao na pasukin ang mundo ng teknolohiya para sa mahabang buhay. Isang sikretong mahigpit na binabantayan ng mga Anunnaki para sa kanilang sarili lamang. Pero nasaan na nga ba sila nagpunta? Sa isang yugto ng ating kasaysayan, bigla na lang itinigil ng mga Anunnaki ang direktang pamumuno sa mga tao. Ipinasa nila ang kapangyarihan sa mga mortal na hari, habang sila naman ay nanatili sa likod ng mga eksena bilang mga lihim na taga-kontrol hanggang sa tuluyan na silang naglaho. Ang tinatawag na refugee theory ay nagbibigay ng isang lohikal na paliwanag tungkol dito. Maaaring natapos na ang kanilang misyon dito sa daigdig. Nakuha na nila ang sapat na dami ng ginto at naipadala na ito sa kanilang pinagmulang planeta. Nailigtas na ang atmosfera ng Nibiru, kaya naman minabuti na nilang umuwi. Para silang mga minero na nililisan ang isang tuyong minahan, na nag-iiwan na lang ng mga bakanteng baraka at tambak ng mga batong basura. Isang malinaw na halimbawa nito ay ang mga abandonadong bayan sa Wild West. Kapag ubos na ang ginto, lumilisan na ang mga tao. Wala na silang dahilan para manatili pa sa isang banyagang planeta at makipagbuno sa kakaibang grabidad at mga mikrobyo. Iniligpit nila ang kanilang mga teknolohiya, sumakay sa kanilang mga sasakyang pangkalawakan, at tuluyang nilisan ang ating solar system. Naiwan ang sangkatauhan na mag-isa. Para tayong mga bata na biglang iniwan ng mga magulang sa loob ng isang malaki at bakanteng bahay. Dito na magsisimula ang pinaka-interesanting bahagi. Ano nga ba ang nangyari sa sangkatauhan noong umalis na sila? Dito umusbong ang tinatawag nating cargo cult. Napakahalaga ng bahaging ito para maintindihan natin ang ating kasaysayan. Isipin nyo ang mga tribo sa mga isla sa Pasipiko noong World War II. Gumawa doon ang mga Amerikanong sundalo ng mga airstrip at nagbagsak ng mga relief goods tulad ng delata at tsokolate mula sa eroplano. Nang matapos ang giyera, umalis ang mga sundalo. Pero ang mga katutubo, nagsimulang gumawa ng mga eroplano mula sa dayami at nagmartsa gamit ang mga kahoy na baril. Umaasa silang babalik ang mga Diyos
at magdadala muli ng masasarap na pagkain. Ganyang-ganyan din ang eksaktong nangyari sa sinaunang Sumeria. Umalis na ang mga Anunnaki, pero patuloy pa ring nagtayo ang mga tao ng mga templo na kamukhang-kamukha ng kanilang mga dating command center. Patuloy silang nag-aalay ng pagkain sa mga altar sa pag-aakalang isa itong mahiwagang ritual, pero ang totoo, tanghalian lang pala yun para sa isang engineer noon. Ang mga teknikal na manual ay naging mga banal na kasulatan. Ang mga uniforme ng mga astronaut naging mga ritual na kasuotan ng mga pari. Dito na-transform ang totoong kwento ng survival ng mga space refugees tungo sa isang mistikong relihiyon na siyang humubog sa takbo ng buong sibilisasyon ng tao. Pero bakit nga ba tila hirap tanggapin ng modernong siyensya ang teoryang ito? Ang totoo, napaka-konserbatibo ng mundo ng akademya pagdating sa kasaysayan. Karamihan sa mga salin ng mga tekstong Sumerian ay ginawa pa noong ika-19 at unang bahagi ng ika-20 siglo. Noong panahong iyon, wala pang konsepto ang mga translator tungkol sa space travel, genetics, o nuclear weapons. Kaya kapag nakakabasa sila ng mga kataganggaya ng lumilipad na itlog na naglalabas ng apoy, isinasalin nila ito bilang nagniningas na karwahe ng Diyos. Wala pa silang salita para sa rocket noon. Pero ngayon, sa tulong ng ating modernong teknolohiya, binabasa nating muli ang mga lumang kasulatang ito. At dito natin nakikita na ang inilalarawan ng mga sinaunang Sumerian ay ang mga bagay na ngayon pa lang natin naiimbento. Isipin nyo na lang kung bibigyan nyo ng smartphone ang isang magsasaka mula sa Middle Ages. Marahil ay ilalarawan niya ito bilang isang itim na salamin na tinitirhan ng mga espiritong sumasagot sa kanyang mga tanong. Sa wakas, naabot na natin ang antas ng kaalaman para tamang maunawaan ang mga iniwan sa ating tala ng ating mga ninuno. Inalis na natin ang balabal ng misteryo, at ang bumungad sa atin ay ang realidad ng isang sopistikadong engineering. Kung ituturing nating mga takas o refugee ang mga Anunnaki, biglang magkakaroon ng linaw ang lahat kung bakit ganito ang takbo ng ating mundo. Napakarami nating namana sa kanila. Tingnan nyo ang ating pagkahaling sa ginto. Bakit nga ba ang malambot na metal na ito ang naging sukatan ng yaman sa loob ng libu-libong taon? Marahil, ito ay isang genetic memory. Isang paalala na ang ginto ang pinakamahalagang yaman para sa ating mga lumikha. Maging ang istruktura ng ating lipunan ay ganoon din. Noong maninan ang mga Anunnaki ay nagtatag ng sistema ng pamamahala na mahigpit na mula itaas pababa, gaya ng kaayusan sa isang kampo. At hanggang ngayon, patuloy tayong namumuhay sa ilalim ng mga hari, mga boss at mga tauhan. Kahit ang ating mga psikolohikal na pinagdadaanan ay maipapaliwanag ng ating pinagmulan. Ang pakiramdam na hiwalay tayo sa kalikasan, ang walang katapusang paghahanap ng saysay sa buhay, at ang pag-aabang sa isang tagapagligtas mula sa kalangitan. Lahat ng ito ay maaaring mga bakas ng trauma na ipinasa sa bawat henerasyon. Nilikha tayo para maging kasangkapan, bilang mga tagapagsilbi para sa isang dayuhang ekspedisyon. At nang lisanin nila ang mundo, naiwan tayong mag-isa sa malawak na planetang ito, pilit na hinahanap ang sarili nating landas. Hindi tayo anak ng mga Diyos. Tayo ay mga anak ng mga nakaligtas. Sa madaling salita, ang kasaysayan ng mga Anunnaki ay hindi isang relihiyosong kasulatan. Ito ay isang malawak na ulat tungkol sa kauna-unahang engkwentro
ng dalawang magkaibang uri ng nilalang sa kasaysayan. Ang isa ay napaka-advanced pero malapit ng maglaho, habang ang isa naman ay nagsisimula pa lang umusbong. Walang mahika sa kanilang ugnayan. Ang naroon ay ang matinding pakikipagsapalaran para sa mga likas na yaman, mabigat na pagtatrabaho, genetic engineering, at ang pagtatangkang bumuo ng bagong mundo mula sa mga guho ng nakaraan. Mas lohikal na tingnan ang mga Anunnaki bilang mga refugee at mananakop kaysa ituring silang mga mahiwagang nilalang. Ito ang nagpapaliwanag sa lahat ng mga kalituhan sa sinaunang mito. Kung bakit nagugutom ang mga Diyos, kung bakit sila napapagod, kung bakit sila nagdidigmaan, at kung bakit sila takot sa mga tao. Ginagawa ng teoryang ito na mas buhay at madaling intindihin ang sinaunang kasaysayan. Ibinabalik tayo nito sa realidad. Oo, maaaring hindi tayo sanay sa ganitong pananaw, pero minsan, ang katotohanan ay mas nakakamangha kaysa sa anumang katang-isip. 5,000 taon na itinago ng mga Sumerian clay tablet ang sikretong ito. At ngayon, oras na para harapin ang katotohanan. Narito tayo ngayon sa pinakamahalagang bahagi ng ating kwento. Ang katotohanan ay maaaring malayo sa itinuro sa atin sa paaralan. Ang mga tekstong Sumerian, ang mga maalikabok na tabletang luwad na ito, ay nag-iingat ng isang hindi kapani-paniwalang lihim mula sa nakaraan. Ang mga Anunnaki ay hindi mga makapangyarihang Diyos na naglalaro sa tadhana ng tao dahil lamang sa inip. Sila ay mga mortal na manlalakbay na may sariling kahinaan, at ang kanilang sariling planeta ay unti-unti nang namamatay. Ang pananatili nila rito sa mundo ay isang desperadong hakbang para mabuhay. Ang pagmimina ng ginto, ang mga genetic experiment sa Eden, at ang paglikha sa sangkatauhan bilang mga manggagawa. Lahat ng ito ay bunga ng matinding pangangailangan at hindi bahagi ng isang banal na plano. Sa pag-unawa rito, nagbabago ang tingin natin sa ating sarili. Tayo pala ang pamana ng isang dakilang misyon para iligtas ang isang buong sibilisasyon. Binabaligtad nito ang lahat ng alam natin tungkol sa mundo at pinag-iisip tayo. Ano nga ba talaga ang ating lugar sa malawak na universo? Salamat sa pagsama sa akin at sa pagtapos sa videong ito. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel. Nakasaysayan bago matulog. I-like ang video na ito at pindutin ang notification bell para hindi mo makaligtaan ang ating mga susunod na investigasyon. At ngayon, may tanong ako para sa inyo. Kung sakaling bumalik ang mga Anunnaki ngayon, makikilala pa kaya nila tayo bilang sarili nilang likha o ituturing na tayong mga estranghero? Isulat ang inyong mga saloobin sa comments at sabay-sabay nating talakayin ang misteryong ito.